Sige po, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Dakila naming Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, muli Panginoon sa gabi nito. Kami po Panginoon ay lumalapit sa inyo upang ikaw ay pasalamatan at purihin Panginoon. Lord, sa gabi nito Panginoon, hayaan mo Panginoon na kami ay makapagpasalamat at makapagpuri at ikaw ang aming maitaas Panginoon sa aming gawain ito Panginoon. Lord, ah ikaw po, Panginoon, ang siyang manguna, Panginoon, sa iyong lingkod, Panginoon, upang i-share, Panginoon, ang salita mo. Tago mo po ako, Panginoon, sa iyong likuran at ah, mga mga kasalita mo, Panginoon, ang siyang maitaas at ikaw, Panginoon, ang maitaas, Panginoon. Maraming maraming salamat, O Diyos, for in Jesus' name. Amen. Ah, paki pakilagay po sa Matthew 6:33 po, RTPB. Ayan po. Matthew 6:33 po. Chapter 6 verse 33. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng ang inyong pangangailangan. Ayan po. Isang verse lang po tayo. Ayun po. Mahirap man sabihin, masakit mang tanggapin karamihan sa mga Kristiyano, tinatawag nating mga Kristiyano, patay spiritually. Bakit po? Hindi po dahil sila ay may mabigat na kasalanan. Hindi dahil tumigil silang maniwala sa Diyos. But because they start replacing God with everything. Alam niyo po ba kung ano? I'm busy. Busy po ako. Marami po akong ginagawa. Madaming ginagawa sa opisina, madami pa pong ginagawa sa bahay, may importante pa pong gagawin. Next time na lang po ako mag-church. Sobrang busy po kasi ngayon. Sabi nga po sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Yan po. May istorbo. Maraming Kristiyano binabaliwala ang Sabbath day. Tama po. Dahil sa sobrang busy sa trabaho nila, di nila namamalayan, di natin namamalayan, nakakalimot na tayo sa Diyos. Yung iba hindi na nagsisimba dahil busy sila, maraming ginagawa. Yung iba hindi nagsisimba dahil mayroon sa tingin nila ay mas pinapahalagahan nila ang ibang bagay. Mga Kristiyanong mas inuuna pa ang matulog kasi pagod at puyat sa trabaho. Pagod at puyat, laging pagod at puyat. Mas gusto pang mag-travel. Gawin natin mag-travel habang bata pa. Total, matagal pa namang dumating ang Diyos. Mag-shopping muna tayo, mag-hangout muna, etc. Pupunta sana ako sa church pero may gagawin pa ako. Mag-enjoy muna ako sa buhay ko bago ako magpunta sa church. Daming dahilan. Maraming maraming pagod pero hindi maintindihan, hindi mo alam, hindi natin alam kung pupunta tayo sa church, kung magsisimba tayo, doon natin mahanap ang kapahingahan. Ang masakit ay ganito pa. May problema pa ako. Hindi muna ako magsisimba ngayon. Ang Diyos, hindi siya pangalawa sa buhay. Hindi siya ang last. At mas lalong hindi dapat binibigyan ng
pangalawa or when I have time na lang, saka ako magsisimba. Ang sakit isipin, ang sakit tanggapin, hindi po ba? Dahil nakapagsimba, hindi makapagsimba dahil busy, pero kapag niyaya mong pumunta sa ganito, gala tayo bukas. Birthday ni kapatid, punta tayo, tara, sama ka. Ay, present si bro, present si sister. Ang sakit. Sabi nga, seek first the kingdom of God. Makikita natin ang mga Kristiyano maagang gumising to go for work. Pero di makabangon ng maaga during Sabbath day. Maging totoo po tayo, hindi po time ang issue natin, hindi issue dito na tayo'y busy. Ang issue po natin, ang puso natin. Dapat nating isa puso, itatak sa puso, unahin natin ang Diyos. Tama po. Unahin natin ang Diyos. Dahil pag hindi natin ito ginawa, the devil laugh. Pagtatawanan tayo ng demonyo, ng devils. Not because he destroyed you, but because he distracted you. Now here's to rebuke. Stop calling yourself busy. Pero pwede ka naman talagang magsimba at may oras ka para magsimba. Iwasan mong mag-skip ng service. Dahil pag nagsunod-sunod, masasanay ka na hanggang mahihiya ka na lang magsimba. Mahihiya ka na sa mga kapatid na magpakita. Baka isang araw makikita mo na lamang wala ka na sa church. Life is too short. Isang araw tatayo ka sa harapan ng Diyos at walang magagawa yung mga excuses mo. Yung busy schedule mo, hindi ka maililigtas. Seek ye first. Serve Him now. Serve Him now. Seek Him now. Show up now. And all these things shall be added unto you. Tama po. At kapag po inuna natin ng Diyos, ito pa po ang matatanggap natin. Punta po tayo sa aklat ng 1 King 3:13 po. RDPB. Yan po. Ito po yung mga matatanggap natin na ipagkakalob sa atin ng Diyos. 1 King 3:13 po. Ibibigay ko rin sa iyo ang mga bagay na hindi mo hinihingi. Kayamanan at karangalan hindi mapapantayan ng sino mang hari sa buong buhay mo. Sa Philippians 4:19 din po. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya po, unahin po natin ng Diyos at paulitin ko po, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ayun lang po. Maraming salamat po.